How do you ever find me through the blue of my darkest night? And all my life, you're all I've ever known. You're all I need to feel alive. This heart has found its home. No one need remind me where I've been. In younger years, I'd gone astray. Somewhere down the wrong road, you took my hand and led me here today. And all my life, you're all I've never known. You're all I need to feel alive. This heart has found its home. This heart has found its home. Right where I've always longed to be, though never seem to find, until your rays open up my eyes. And all my life, you're all I've never known. You're all I need to feel alive. This heart has found its home. This heart has found its home. In 1961, I found in the Lord. Amen. I accepted Him, and He received me as my own. And I received Him as my own personal Savior. According to my parents, ako po ay umakanta ng 3 years old pa lang. Medyo gano'n ako kakapa sa salita. Basically ho, mahihain akong tao. Pero dahil po sa pag-insist ng aking father, sapagkat ang tatay ko ay mahilig sa music, pinag-aral po kami ng piano, ng boses, at hindi ko malilimutan na tuwing meron pong kaming bisita sa aming bahay, hindi po bababa ng bahay namin na hindi po ako kumakanta, nag-entertain ako. Sinasanayan ko po yun. Nung maliit pa ako, talaga po gano'n na. Hanggang ako po ay naging teenager at sumali po sa mga different amateur contests. Naging modesty aside, halos lahat ng sinalihan ko, nananalo po ako. Nanalo po ako sa Tawag ng Tanghalan, 1959. Kayo hindi pa pinapakanan. Tawag ng Kapalaran, kami ho'y naglaban ni Ruben. Di ba ho kami Kristiyano noon? Kita ho kami. Kaya nung nagkita ho kami sa Bethel Temple, sabi, kilala kita. Naglaban po kami sa kantahan noon. Hanggang ako po naging soloista ng isang combo at maawit ko ako sa mga nightclubs dyan sa Mabini Harrison at Rojas Boulevard. Religyoso na po ako noon. Sapagkat natandaan ko mula po sa kinagisnang relihiyon, na-convert po ang whole family, aming family, sa pamagitan ng aking tatay. Naging saksi ni Jehovah kami. Nagbabasa ko kami ng banal na kasulatan din.
Pero twisted po ang katotohanan. Tuwing Huwebes, nagpa-Bible study kami sa bahay, may dumarating na dalawang lalaki na tinuturuan kami ng kanilang mga doktrina. Ang sabi ng aking ama sa amin, dito na tayo mamamatay sa relihiyon ito. Ito ang pinakatamang relihiyon. Matandaan ko po yun. Pero marami akong katanungan sa aking isipan, sa aking puso. Kung ito ang tunay na relihiyon, bakit gano'n ang buhay namin? Di ba rin nagbabago? Aking mga kapatid, mga lasenggo rin, ang aking ama ay numero 1 lasenggo. Numero 1 lasenggo po. Makaapak lang mo ng tansya ng beer, laseng na. Ganun daw ka-lasenggo ang aking ama. Tuwing miserable life, nasira ho ang aming buhay dahil po sa pag-inom ng aking tatay. Paggabi na ho, kami magkakapatid, naghahanap po kami ng mga kanal. Pinupuntahan na doon ho ang aming tatay, nakabulang ka. Nakakain na namin pauwi sa bahay. Mga 2,000 beses na siguro na nagsabi sa aking ina na hindi na ako iinom. Umiiyak po yan. Hindi na ako iinom. Pero kinabukasan ho, lasing pa rin. Yun hong kanyang mga barkada sa pag-inom, isa-isa na ho namamatay. So inaasahan na ho namin ng aking ama, tutong balat na lang, mamatay na rin sa pag-inom. Isa-isa na ho yung namamatay ang mga barkada niya. Miserable life. Hindi ho niya mabago ang kanyang sarili. Narito ako. Iniligtas ng Panginoon. May nagbalita po sa akin. Pangalawa po ako sa bunso, sa magkakapatid. 6 po kami magkakapatid. Meron po nagbalita sa akin. Ako umuwi sa Cavite, isang pastor, na binigyan po ako ng Gospel of John sa Tagalog. Binasa ko po yun. Kung ako'y nasa Cavite, sa Ternate. Binasa ko pa ulit-ulit. Naglagay po ng kauhawan ng Panginoon sa aking puso. Nung ako'y umuwi na sa Manila, sabi niya, bago pag-uwi ko sa Manila, binigyan niya ako ng address. Manila Bethel Temple. Ngayon po'y Cathedral of Praise. Yun po'y Manila Bethel Temple dati. Umatin po ako, Sabado, wala akong service. Mag-isa lang po ako sa church bukas. Nakita ko may nagpa-practice na choir. Umupo ako sa hulihan. Napakalaki po yung Bethel Temple. Kinausap ako ng janitor. Sabi ko, sinong hinahanap mo? Sabi ko, wala bang gawain? Walang gawain ngayon. Bumalik ka bukas, may gawain. Kaya bumalik po ako ng linggo ng umaga. Yung pong aking inupuan, doon din umupo ako sa huling bench. Ako'y nakaupo doon. Kumanta ho sila. Meron ng isang evangelistang Amerikano na ang pangalan po ay Clifton Erickson. Nangaral po siya. Hindi ko na matandaan ko anong pinangaral niya. Pero hindi ko po malilimutan. Nandun po ako self-righteous. Pagkamat ako'y kumakanta sa nightclub, alam nyo, I had never smoked. Hindi ako natutong manigarilyo. Hindi ako natutong minom ng alak. Ayaw ko po maging tulad ng aking tatay, nalaseng ko, sa mga kapatid ko. Religyoso, nananalangin, pero hindi ho ligtas. Sapagkat tinuturo ng saksi ni Jehovah na si Jesus ay hindi tagapagligtas. Hindi Diyos. Kaya walang kaligtasan talaga sa amin. Naroon po ako self-righteous. Inanyahan po niya ang mga tao na tumanggap kay Kristo. And he quoted Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And then he emphasized the word all. He said, all means all. Sinigaw po niya ganon. Naroon ako, tinamaan po ako. Alam ko pong Holy Spirit na yun. I suddenly realized I was a sinner. I am a sinner. So I accepted Him. Tumapit po ako. Tinanggap ko si Kristo bilang aking sariling tagapagligtas. Umuwi po ako sa bahay na maligayang-maligaya po. Pinalita ko po sa amin.
Pinagalitan po ako, of course. Saksi ni Jehovah kami. At pinagbantaan po ako ng aking tatay, huwag ka nang babalik doon. Hindi po nila ako napigil. Ako po'y tumatakas at patuloy na tumatalo at nananalangin na iligtas ng Panginoon ang aming pamilya. Purihin ang Panginoon. Ako po'y naligtas April 3, 1961. Sumunod po ang aking ina, month of May. Ang aking ama po, month of November. Same year. Kapag aking ama, kitang-kita ko po nung lumapit ko siya sa harapan. Nakataas po ang kanyang mga kamay. Ako po'y naroon sa sulok, umiiyak po ako. Hindi po na itataas ng tatay ko ang kanyang mga kamay. Hindi ko makapagbutones. Ako po ang taga-butones. Sapat ang tatay ko ay punong-puno ng rayuma ang katawan ng kanyang mga kamay dahil po sa alak, sa pag-inom. Nung makita ko kung nakataas po ang kanyang mga kamay, Panginoon, sabi ko, pinagaling mo rin ang aking kamay. Instant po, instant. When he received Christ, instant ho nagbago ang aking tatay. Amen. He never touched alcohol. Nagbago po kaagad. Miracle po, miracle. At nawala pati ho mga rayuma. Nakataas ang kanyang kamay. Purihin ng Panginoon. Ang aking po ama ay nagpastor for 22 years. Wow! Ang aking pong kapatid, na number 1 persecutor ko, sinusuntok ko ako noon eh. Sinasaktan ako. Naging pastor din po. Pastor. Pero ang aking pong kapatid ay namatay na. Ang aking amay namatay na. Ang aking inay namatay na. At iba ko mga kapatid, hinihintay na ho nila ako doon sa langit. Not now. Hinihintay na ho nila ako. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa kanyang kaligtasan at pinagkaloob po sa akin. Ako po ang naging daan upang maligtas ang aking mga pamilya. Kayo po naman narito, mga hindi paligtasan yung mga pamilya. Huwag ko kayong mawala ng pag-asa. Patuloy kayong manalangin. Sila po'y maliligtas din. Purihin ang Panginoon. 1992, umalis po ako ng Pilipinas. Nag-migrate po kami sa Amerika, sa California. Naglingkod po ako doon. Kasama ko si Matt Garcia. Sa grupo ko po, kasama namin si Matt. Napakabait na tao. Mas mabait siya kay Pastor Jerome. Napakabait na tao. Si Pastor Jude din, minsan-minsan ay tumutulong ako sa church nila. Naroon po ako sa Amerika. 2002, I was diagnosed with prostate cancer. 2002, okay. Nang sabihin po sa akin ang resulta ng aking doktor, Mr. Douglas, you have cancer. Ano niyo po ang salitang cancer, nakakatakot po yun. Kasi hindi kayo. Pero sabihin ko sa iyo na ikaw may cancer. Sa totoo lang po, hindi ako natinag. Hindi ako natakot. Alam ko po ang napagagalingin ako ng Panginoon. Sabi ng aming doktor, you research kung ano yung prostate. Nag-research po ako sa computer. Marami hong namamatay na mga lalaki sa prostate cancer. Although it's a lazy cancer, sabi, mabagal, pero it's deadly. Kapag nasa buto na. Tinawagan ko po ang aking misis, sabi ko, mayroon akong cancer. Umiyak ko siya sa telepono. Sabi ko, yung walang cancer, umiiyak. May cancer, wala. Sabi ko, umiiyak. Papagagalingin ako ng Panginoon. Sabi niya sa akin, hindi natin ililihim yan. Pagsisigaw natin sa buong mundo na may cancer ka. Sabi ko, bakit? Para maraming manalangin sa iyo. Totoo po yan. Marami, in-announce po, in-announce dito sa Philippines, in-announce po sa DZS, sa FABC,
702 na may cancer ako. At nagbigay sila sa akin ng tribute pagkamat hindi pa ako namamatay. Hindi ako nakauwi. Binigyan nila ako ng tribute. Mga papuri singers na nag-ipon-ipon. Nag-pray po sila. Pinanalangin nila ako. Mga kaibigan ko sa Amerika, sa New York, sa Chicago, sa Texas. Tumatawag po sa amin na nanalangin sila. Sa Australia, sa Europe, United Kingdom, sa Middle East, nanalangin po sila. Ang huli ko pong bisita sa aking oncologist, pagkatapos po ng maraming mga test, tinest po uli ako. Tapos po noon ay pinaupo po niya. At tumupo siya sa aking harapan. Sabi po niya, Mr. Douglas, this will be the last time that I'm going to see you. Natakot po ako. Natakot po last time na. Akala ko, tiklo na. Nakita ko niya reaction sa mukha ko. No, tumayo po siya at lumapit sa aking harapan. Sabi niya, no, Mr. Douglas, you are already 98% healed. Amen. 98. Sabi pa niya, only God can give You the 2%. 100% Yes, amen. You are already 98% healed. Purihin ang Panginoon. Since 2002 po, I'm cancer-free. Ang aking Diyos na sinampalatayanan ay hindi lamang po tagapagligtas. Hindi lang nagbago ng aking buhay, pati ng aking pamilya. Naranasan din po namin na aking Diyos ay Diyos ng himala. Amen. Nagpapagaling. Meron pong nag-request sa akin na awitin ko po itong Diyos ng himala. Kay namin ang nabubuhay, di alam saan patutungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos, tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mapailangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masaklap na dabuksan